May dati na palang kaso ang dalawang arestadong suspect sa brutal na pagpatay sa isang lalaki sa harap ng isang ospital sa Maynila nitong bagong taon. Ang isa sa kanila ay kinanta yung kasamahan na siyang nagpaputok daw ng sumpa. Bagay na itinanggi naman ito. Nakatutok si Emil Sumangil. Hinahanap pa rin ng Manila Police District o MPD ang mga nakatakas na suspect sa rambol sa harapan ng Jose Reyes Memorial Medical Center kung saan napatay ang 18 anyos na si Fernando Mendoza Jr. Pero kumpiyansa ang Homicide Division na madali nilang natunto na kinaroroonan ng mga kasamahan ni na Robert Palacio at ang itinuturong na matok ng sumpak na si Jacinto Dante. Sa investigasyon ng MPD, nagiinuman umano ang grupo ng mga suspect di kalayuan sa crime scene nang tawagin ng mga ito para rumesbak at pagtulungang gulpihin ang biktima. Minsan kasi pagka may mga ganyang okasyon, katulad ng bagong taon, ang alak, minsan pagka nasobrahan na inom mo, thousands of brain cell ang naapektuhan eh. Okay. Kaya apektado rin yung mga decision making natin. Mabilis tayong magdesisyon na later nagiging blunder. Sinampahan na ng reklamong murder sina Palacio at Jacinto sa piskalya. Nirelease naman ng MPD sa Danilo Romualdez kagabi, makaraang mapatunayang wala itong kinalaman sa krimen. Sinuyod na rin daw ng Homicide Division ang ilang area sa Santa Cruz, Maynila para dakpin ang iba pang lalaking nakuna ng video na kasamang gumulpi sa biktima. Pero ayon sa pulisya, hindi na raw ito makita. Pati ang sumpak na ginamit sa pagpatay sa biktima, hindi pa nakukuha ng pulisya. Pero nasa kustudiya na raw nila ang kalibre 22 na paltik na nakumpiska mula sa baywang ni Dante nang ito'y madakip. Nagsagawa din ng background check ang Homicide Division sa tulong ng MPD Criminal Records and Investigation Division. At dito lumitaw na sina Palacio at Dante may dati ng mga kaso. Lumalabas na itong si Jacinto Dante merong previous case na theft at saka yung Republic Act 4136. Yung violation of traffic rules and regulation. Ito namang isang suspect, si Roberto Palacio, na involved to sa hacking incident na naga ito noong November 21, 2011. Pero kahit nadiskubre na ng pulisya na si Dante ay may outstanding warrant of arrest dahil sa pagnanakaw at si Palacio sabit rin sa kaso ng frustrated murder, todo tanggi pa rin ang mga ito. Alam ko talaga ako kasalanan, sir. Pero alam mo yung nangyari ng gabi na yun? Hindi po, sir. Kasi yung umaga po yun, nag-iinuman lang po kami nun. Sino ang bumarel? Sa inyong dalawa, sino ang bumarel? Sir. Ikaw, Bert, sino ba ang bumarel? Ano, sir? Ha? Ano, comment na lang, sir? Ha? Sino ang bumarel? Sino yung nakuna ng video? Ano, comment na lang, sir? Ha? They opted to remain silent and complete denial sila in spite the fact na meron ng video na nakita sila ron, still denial sila sa partisipasyon dun sa pagpatay dun sa tao. Samantala, balot pa rin ang kalungkutan at pangungulila ang ina ng biktima. Sa ikatlong araw ng burol, sinariwa ni Marites ang kabutihan ni Fernando Jr. na pangsyam sa 10 magkakapatid. Bukas ng hapon, nakatakdang ilibing si Mendoza sa Manila North Green Park habang inaantay ang iba pang kamag-anak mula probinsya. Buhay ang anak ko ang inano nila, kailangan buhay din ang kapalit. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.